Ayon sa record ng PHIVOLCS, mayroong 24 active volcanoes sa buong Pilipinas, pero iilan lamang sa mga ito ang napaka-aktibo at minsan na ring nagdulot ng pinsala sa marami nating mga kababayan. Sa video na ito ay tampok ang pinaka mapaminsalang pagsabog ng bulkan sa Pilipinas. Sa sobrang tindi ng pagsabog ng ilan sa mga bulkan na ito, nagawa nitong burahin sa mapa ang napakaraming mga bayan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Kamakailan lamang ay muli na namang nagparamdam ang Bulkang Taal. Ilang mga residente malapit sa lugar na ito ang nagkasakit dahil sa ibinuga nito na volcanic gases o VOG. Nagdala rin ito ng matinding takot sapagkat tila ba nabalot ng makapal na mga elementong ito ang paligid na nagpadilim sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at maging sa ilang bahagi ng Calabarzon area na nakapalibot sa bulkan. Matatagpuan sa isla ng Luzon, itinuturing itong chain of volcanoes sa pagitan ng bayan ng Talisay at San Nicolas at napalilibutan ng Taal Lake sa lalawigan ng Batangas. Base sa historical data, ayon sa PHIVOLCS at sa pag-aaral ng US-based volcanologist na si Jess Phoenix, kung pagbabasehan ang trend ng Taal volcano eruption, makukonsider ito bilang pinakadelikadong bulkan sa Pilipinas. Isa rin ito sa pinakampaminsala ayon sa mga datos mula pa noong 16th century. January 30, 1911. Ang malakas na pagsabog ng Taal Volcano ay narinig din sa Maynila na halos 60 kilometers ang layo sa bulkan. Namataan ang mga volcanic lightning samantalang makikita naman sa bunganga nito ang kulay itim na usok na hugis pamaypay. Bandang 2:30 ng madaling araw, ito na ang itinuturing na pinaka-peak ng pagsabog ng Taal. Sa pagsabog nito ay umulan ng napakainit na mga putik at mga buhangin na kaagad namang kumitil sa maraming residenteng naninirahan malapit sa Taal Volcano Island. Nang marating ng mga kinauukulan ang Taal ng kumalma na ito, nanlumo sila sa pinsalang kanilang naabutan. Tuluyan nang napinsala ang buong isla, kabilang ang 7 barangay dito at wala ni isa man sa kanila ang nakasurvive sa malagim na volcanic eruption na ito. Ayon sa tala, aabot sa 1,100 na katao ang nasawi, samantalang 199 naman ang nasugatan. Napakarami ng mga recorded eruption ng Taal Volcano since 1965 hanggang 1977. Mula 2008 naman ay nakamonitor na ang PHIVOLCS sa galaw ng bulkan na ito hanggang sa pagpasok nga ng 2020 ay muli na naman itong sumabog kasabay ng pagpasok ng COVID-19 pandemic. Tinatayang nag-iwan pa nga ng damages na aabot sa 3 billion pesos ang pagsabog na ito in 2020 alone. Sa ngayon, aabot na sa 6,000 na katao ang nasasawi sa mga nakalipas na pagsabog ng Bulkang Taal. Mula noong 2020 hanggang sa taong kasalukuyan, patuloy pa rin nagpaparamdam ang Taal Volcano na nakakaapekto na sa buhay ng marami nating mga kababayan na naninirahan malapit dito. Kilala rin ito bilang Catarman Volcano. Matatagpuan ang Mount Hibok-Hibok sa Camiguin Island sa bahagi ng Mindanao. Ang bulkang ito ay isa sa pinakaaktibong bulkan sa bansa na nakahanay sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Tinatayang nasa 4 na beses nang sumabog ang Mount Hibok-Hibok sa ating modernong panahon na unang naitala noong 1827 at nasundan naman noong 1862. February 16, 1871, naramdaman sa isla ng Camiguin ang malalakas na paglindol na lalo pang lumakas ang intensity dahil sa pagkakaroon ng volcanic fissure mula sa Hibok-Hibok. Naglabas ito ng nagbabagang mga lava na tuloy-tuloy na umaagos sa karagatan sa loob ng 4 na taon na sumira sa ilang lugar sa Catarman. Dahil din sa patuloy na paglabas ng lava, dito na nabuo ang tinatawag na Mount Vulcan.
Lumubog ang malaking bahagi ng isang kabayanan dito, kabilang ang isang sementeryo. Naging paalala sa maraming mga residente sa lugar na ito ang naiwang malaking kulay puting krus na itinuturing ngayon bilang isang tourist attraction sa lugar na ito na mas kilala bilang Camiguin Sunken Cemetery. Alam nyo ba na ang pagsabog ng Mount Hibok-Hibok noong 1951 ang siyang naging daan para maitatag ang Commission on Volcanology o COMVOL? Ito ay sa ilalim ni former President Elpidio Quirino at kalauna naman ay binago ang pangalan nito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa ilalim naman ng dating President na si Ferdinand Marcos Sr. Ang bulkang ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Albay sa Bicol Region, isa sa pinakapopular na tourist spot sa bansa dahil sa itinuturing nitong perfect cone. Itinuturing na isa sa most active volcano dito sa ating bansa. Tinatayang nasa 52 times nang sumabog ang Mayon Volcano sa nakalipas na 500 years. Isa sa pinakamapaminsala nga rito ay ang 1814 eruption. February 1814, sumabog ang bulkan na ito na naglabas ng mapaminsalang lahar na siyang nagpalubog sa bayan ng Cagsawa. Kasama ring nalibing ng buhay dito ang 1,200 na mga residente na naninirahan dito. Sa sobrang kapal ng lahar sa pagsabog ng bulkan na ito, napalubog nito ang Cagsawa Church na tanging bell tower na lamang ang makikita sa ngayon. Taong 1897 naman ay isang bayan muli ang nabaon naman sa lahar sa lalim na 49 feet. Ito ang bayan ng Bakakay, samantalang hindi naman bababa sa 500 na katao ang nasawi rito. Magmula noon ay makailang beses pang nagtala ng pagsabog ang bulkang Mayon hanggang sa pagpasok nga ng taong 2020, 2022 at ng taong kasalukuyan, patuloy pa rin itong nagpaparamdam sa mga kababayan nating Bicolano. Matatagpuan naman sa Zambales Mountains at sa mga boundary ng mga lalawigan ng Tarlac, Zambales at Pampanga sa Central Luzon ang isa pang aktibong bulkan sa Pilipinas. Itinuturing din bilang isa sa pinakamapaminsala ang naging pagsabog ng Mount Pinatubo sa 20th century. Kaya naman ito ay isa sa pinaghahandaan ng ating gobyerno sa pakikipagtulungan sa US Geological Survey. Maraming beses na itong sumabog mula pa noong 15,000 BC hanggang sa dilubyong idinulot nga nito noong 1991 Mount Pinatubo eruption na talaga namang naging world-shattering event. June 15, 1991 na magsimulang mag-alboroto ang Mount Pinatubo. Nagbuga ito ng bilyong-bilyong tonelada ng mga magma at volcanic ashes samantalang aabot naman sa 20 million tons ang sulfur dioxide na nailabas nito. Dahilan upang malubog ng halos 10 feet ang ilang mga lugar sa Pampanga. Dahil din sa pagbuga nito ng mga volcanic ashes ay natakloban nito ang ating atmosphere at halos hindi na masikatan ng araw ang ilang bahagi ng ating planeta. Kaya naman bumaba o lumamig ang ating temperatura sa 0.5 degrees Celsius sa panahong ito. Nai-record din ang mga volcanic ashes sa mga bansa sa Asia tulad ng Vietnam, Malaysia, Singapore at Indonesia. Ayon sa record, aabot sa 847 na katao ang nasawi samantalang 3.8 billion pesos naman ang halaga ng pinsala na naiwan nito kabilang ng sektor ng agrikultura, public infrastructure at iba pa. Ayon kay Ken Hon, volcanologist sa University of Hawaii, ang mga volcanic eruption ay may tendency na maging sobrang lakas lalo na kung ito ay magmumula sa isang less active volcano. Hindi katulad ng mga palagiang sumasabog na bulkan. Ang mga less active ay kadalasan na nakakaipon ng mas maraming magma. Kung sakaling may mga event na magti-trigger dito upang ito ay sumabog katulad ng lindol, ang pagsabog ng mga ganitong bulkan ay siguradong malaki ang idudulot na pinsala. Ilan sa mga less active volcano sa ating bansa ay minomonitor din ng PHIVOLCS, katulad ng Mount Banahaw sa pagitan ng lalawigan ng Quezon at Laguna, Mount Arayat sa Pampanga at Mount Makiling sa pagitan ng Batangas at Laguna. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Muli, ako po si Roy Z.
Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.